pipirmahan mo, tapos yung may-ari ng building na lupahan mo, magpipirma din. Hindi dapat dalawa kayo ng pirmahan. Pero kung deed lang, D-E-E-D, sa batas, kung deed lang, isa na tao kung may kapangyarihan at yung isa tumatanggap lang. Kaya dito sa deed, okay, kung sa deed na pinirmahan ng Sulu Sultan, ang Sultan ng Sulu lang ang pirma. Dahil hindi kailangan pirmahan ng dalawa at ang laman kasi ng dokumento yung sabi, ako, may-ari ako ng Sabah at kung upahan ng Sabah, tadyak, itong dalawang Europeans. Kaya kung may dalawang Europeans mananuli, gumawa sila ng tatawag na Borneo Company, British North Borneo Company. Tapos, sabi nila, sila na may-ari ng Sabah at bigay daw nila ang pag-ari na yon sa BNDC, sa kumpanya na yon. So, mga kumpanya ba lang muli, sabi nila, yung kapangyarihan namin or sovereignty sa Sabah, ibigay namin ngayon sa kaharian ng Britain or to the British Crown. Tapos mga sabi naman tanda muli ng British Crown, ito ang aming sovereignty or pag-ari namin sa Sabah, ibigay namin sa Malaysia. Yun, ang punto ko ito ay ganito. Walang kapangyarihan at walang status yung dalawang Europeans na tumanggap ng sovereignty dahil noon sa international law, hindi kinikilala ang mga individual persons as subjects of international law. And at that time, only subjects of international law would enter into treaties. Kaya walang kapangyarihan na binigay sa kanila, walang sovereignty na binigay sa kanila. Nang pinamigay ng sovereignty to the BNDC, the British Private Company, at malamuli sa British Crown at malamuli sa Malaysia, walang sovereignty ang kalakit nun. Dahil nung isa sa wala silang sovereignty, yung dalawang Europeans, kaya panaguli muna sa Malaysia, wala rin silang sovereignty. Ganon ang storya. Yan. Ngayon, nung una, I'm actually summarizing my speech to you. Noong unang panahon ng 1960, 1950 pa lang, the Senate, which as you know has the sole power, hindi kasama ang House of Representatives, the Senate passed a resolution asking the Philippine President to file formally our claim to Sabah. Ngayon, marami rin ginawa ang ibang mga presidente at ang Malaysia naman noon hanggang mga 1968, no? During the 60s, pumayag naman, kung usap na lang itong dalawang bansa na ito at huwag na silang mag-away pa, maglabanan tungkol sa sino may-ari ng Sabah. Bakit napaka-importante itong Sabah? Una, mayaman sila sa natural resources. Apparently, they're very rich in oil and gas reserves. At ang mga kumpanya itong sa Sabah ngayon will be able to make the first oil production, the first gas production by 2015. 2013 pa naman yun eh. Kaya, iyaman sila bigla doon dahil nakadiscover na sila na meron palang langis at gas, which are sources of energy. Pangalawa, ang Sabah, dahil sa location niya, maaaring maging pugad ng mga terorista na Jemaah Islamiyah na apilyado daw o kaya kasangkot daw sa Al-Qaeda. Kaya dalawa, ang premyo mo kung ikaw may-ari ng Sabah. Una, you will be able to own and develop its natural resources of gas and oil. And number two, you'll be able to prevent a security risk in the form of terrorists. Kaya tayo nag-aaway ngayon sa Sabah. Ngayon, nung panahon na yun, ang mga apo o ang mga successors, the heirs of the Sultan of Sulu, ay gumawa ng kasulatan na sabi nila, lahat ng aming interest, pati mag-aari at sovereignty sa Sabah, ibibigay namin sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, ang gobyerno na ngayon, ang dapat ng hawak nitong kontrobersiya na ito.
get what they were hoping to get from an illegal act and accuse sila sa other. Ganun yun eh. Yung local nilang bansang Pilipinas na nuwari, nag-expose sila ng skandalo. Actually, away lang tungkol sa partihan ng pinitigan nilang illegal. So, ganun din sa mga heirs ng Sultan, so mag-away-away sila. Kaya, there was a time when, according to the Malaysians, some of the heirs of the Sultan issued another written document, kasulatan, na binabawal nila yung authority of the Philippine government. Ngayon, noon, pinakita ng Malaysia na parang friendly siya sa mga overtures of the Philippine government to settle the dispute by pacific means. Kasi sa United Nations Charter, bawal na gumamit ka ng lakas or violence. The use of force is prohibited by international law. At kailangan kung may away sa ibang bansa, you should avail of what are called pacific settlement disputes or peaceful means of settling a dispute. At enumerate the UN Charter, negotiation, inquiry and fact-finding, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies. Yan ang dapat nyo gawin. Bawal na makipaglaban ka, makipaggera ka sa ibang bansa. Force is legal under international law. Pero ngayon, ang nangyari ay, hindi nagpaalam sa ating gobyerno, itong pamilya ng Sulu Sultan nagpadala ng 200 katao doon sa Sabah. Tawag nila sa sarili nila Royal Army of the Sultanate, the Royal Sultan's Army. 200 na sila, army sila. Pagkatapos, 200 sila, gusto nila sakutin yung buong lugar na yun, na kasilaki ng halimbawa ng France. Eh, nakakapagtaka naman yun. Basta, wala din sila paalam sa ating gobyerno. Kaya, nung pagdating sila doon, hindi natin alam kung ano nangyari kasi nakipagbalilan sila sa mga pulis ng Malaysia at marami na silang namatay. Ayaw naman ng Malaysia na mapasukin ang Philippine media para makinan kung ano nangyayari doon. Kaya hindi natin talaga intindi kung ano nangyayari doon. Bakit nag-away sila? Malikot sa nagbabalilan sila, nag-away pa sila sa cyberspace dahil sinisira nila ang mga website ng Philippines. Pati na ang website ng Presidente ng Pilipinas. May away din sa cyberspace. Plus, ang Malaysia nagpadala pa ng natawag na jet fighters. Mayroon planong pandirigma talaga at bumabahan ang mga Pilipino. Pinamatay sila. Ngayon, bilang pag-aaral ng international law, my humble recommendation is that Malaysia and the Philippines should agree on a third party who will conduct an inquiry and fact-finding investigation. Wala po munang usapan tungkol sa batas. Ang usapan lang ay na makasundo sila na mayroong third party, maybe a former Prime Minister or President of Southeast Asia, na alamin muna, ano na nangyari ba talaga sa Borneo? Dahil natin hindi. Sino bang nag-una sa kanila? Kasi sa international law, force, as I said, is illegal unless you exercise it in self-defense. Kaya kung sino nag-una, siya may kasalanan. Ngayon, may prinsipyo rin tayo sa international law na kung anong ginawa na mali o pang-api ng mga official na tauhan ng gobyerno, ang gobyerno yan ang mananagot. Eh, wala namang duda na marami nang nanatay sa mga Pilipino doon. So, it makes it a case that Malaysia is now under state responsibility for the wrongful acts of the Malaysians who killed the Filipinos. Ngayon, Louis International, may exception. You cannot use force except in self-defense, but there's one exception. Pwede ka gumamit ng dahas, you are allowed to use force only under certain conditions. Kaya limited lang ang use of force. And these are the conditions. Tingnan nyo, if our country meets the conditions so that we can use force, if necessary, to save or rescue the Filipinos in Sabah. Number one, there should be a genuine danger to the lives of Filipinos. That's the first requirement. Number two,
Malaysia should be unable or unwilling to help save those Filipinos. Number 3, there should be no other purpose of our armed forces in Sabah except to save the Filipinos whose lives are in danger. And number 4, there should be a proportionality between the goal of the Filipino military there and the objective of bringing home the Filipinos. If we meet those 4 conditions, then we can avail of the exception under international law just to save the Filipinos. Ito ang tinatawag na the duty of the state to extend diplomatic protection to its nationals. Kayo mga nurses, malamang lalabas kayo ng bansa, magtrabaho kayo doon. Alam na ninyo na maski malayo kayo, sipayan ng dagat kayo, alam ninyo na kung anong nangyayari sa inyo, katungkulan ng gobyerno ng Pilipinas na tulungan kayo. That is the so-called duty of diplomatic protection to nationals. Kung mali, kung hindi ayon sa batas ang ginawa, laban sa inyo, maski abroad kayo, meron na tungkulan sa international law Pilipinas, ang gobyerno natin, na tulungan kayo. That is a principle of international law, the principle of diplomatic protection of nationals. Kaya dapat itong principle of diplomatic protection gamitin natin sa Sabah. Sabihin natin sa Malaysia, oops, recess muna tayo. Huwag muna tayo magalitan. Kumuha muna tayo ng isang tao na magpiraan natin, na malaman niya at ma-report niya sa ating dalawa kung ano ba talaga nangyari doon. Saka tayo mag-usap. Ngayon, kung ayaw tanggapin niya ng Malaysia, magiging rogue state siya, meaning to say, it will no longer be accepted by the international community because it is violating the norms of international law. I have just given you a very short course on international law. Sa product ko, ang aking kitain ko niyan. Pero sa inyo, may dagdag pa ako. Diskusyon ko na yung ibang prinsipyo, no? I will discuss lastly the principle of so-called effectivity test in French. Meaning to say, kung tayo ang sovereign, kung tayo ang may direksyon o may karapatan sa island ng Sabah, hindi naman siya island, sa lugar ng Sabah, because Sabah is part of Borneo. Kung tayo may karapatan doon, maski ang pang gagawin ng Malaysia ng mga effectivity test, ibig sabihin na napapakita sila kumari ang may-ari. May patayo silang gobyerno nila, executive, branches, judicial, executive, and legislative. Meron silang police at militar at sila nagbibigay ng mga permits sa mga business establishments. Ito ang mga evidence or effectivity test. Ibig sabihin ito ay mga ebidensya na kumari siya may-ari. Maski ang gawin pa ng Malaysia, kung sa usa pa lang tayo na may hawak ng sovereignty, hindi iyan ang ginawa ng Malaysia, hindi yan tatanggap ebidensya sa international law na siya ang sovereignty. So, under the principle of effectivity test, in order for the activities of ownership of Malaysia to be valid, it should first prove that it has sovereignty but does not have sovereignty. Dahil ang ating pinagalingan nito ay ang talagang sakop ng sulusultan, yung Sabah na yun at binigay niya sa ating gobyerno. Di atin yun. Ang sa Malaysia naman, inamin nila na yung Sabah na yung sakop noon ng ang Sabah na yun ay sakop noon ng Sultan of Sulu. Kaya lang, ang version nila, itong Sultan, binigay daw kapangyarihan sa dalawang Europeans. Hindi yan ayon sa batas dahil noong panahon na iyon, ang international law, hindi siya papayag na sovereignty ng isang bansa ay bigay mo sukat sa mga individual na tao. Ang isang bansa ang may mabigay sa isang pang bansa. In other words, at that time, individuals were not subjects of international law, and therefore, the Sultan of Sulu as a sovereign, as a subject of international law, was prohibited by international law at that time from giving his sovereignty to Europeans. Bakit naman niya ibigay yung sovereignty niya? Siya ng ruler doon, siya ng leader doon, bakit na pamigay doon ng
mayroong third party na magtingin kung ano nangyayari sa Saba. Do not want inquiry and fact-finding. At gusto nila. Ayaw pala nila lahat. Eh, yung metodo o paraan para mag-ayusan ang dalawang bansa nakalagay sa United Nations Charter. Pero ayaw din nila mas ano doon. Ano ibig nilang sabihin na magtanggap na lang tayo? Nananalo na sila? Hindi naman tayo pumunta sa korte. Iba pang mga third parties na nag-investigar ng kaso nito. Napaka-one-sided naman ang view. Malaysia cannot make a unilateral adjudication of sovereignty over Sabah. First, there has to be impartial and conscientious fact-finding. Second, then we can resort to negotiation or any of the other peaceful means of settlement of dispute. But for Malaysia to claim that it does not want to participate in any effort to solve the present dispute, which has turned to violence in Sabah, is for Malaysia to court be considered a rogue state in international law. I don't want to be an alarmist, and I certainly commend President Aquino for his very patient study of the matter. Huwag natin siyang tarantahin, nagigera. War is horrible. War is terrible. Nurses will be the front line and rescuing the wounded and the dead. At pati kayo, natural, nasa kumanin din. So as much as possible, we want to avoid the use of force. But with this attitude of Malaysia, which is unintelligible to me as an international law scholar, then we shall avail of the exception. The rule is no force is allowed. The exception is, but force can be allowed if there is danger to the lives of our fellow Filipinos and Malaysia is unable or unwilling to give them protection to save their lives. That is international law. Kaya, masaya po ang Sabah na yun. Kaya tingnan mo, wala sa mga senatorial candidates, ang nagsasalita tungkol sa Sabah na hindi nila naintindihan. Kaya sinasabi ko sa inyo magtulungan tayo para yung mga leaders natin, pinipili. Huwag tayo nito sunada. Diba, mayroong mga ganong tao. Gusto ko ito. Dahil gusto ko ang mukha niya. Kaya naman relasyon yun. Pura-pura kung tanongin mo, dapat yung taong yun, nag-graduate with honor sa mga pinikilalang mga pamantasan. He should be an honor graduate. Dahil, ibig sabihin, may disiplina siya sa katawan. Wala naman nag-graduate with honors, hindi siya disiplinado eh. Nagpo-party yung mga kasamahan niya, nababasas siya. Namamasya yung mga kasamahan niya, nanood ng sili, nababasas siya. Tulog ng mga kasamahan niya, nababasa pa rin siya. Makikita ba naman mag-ulit story niya? Ngayon, dapat valedictorian siya sa pumantasan at maliban dyan, pag-graduate niya, dapat nag-practice siya. Kung ano man yung pinag-aralan niya, kung nursing, clinical nurse siya. At tingnan natin ngayon doon sa kanyang career, whom he was considered outstanding by his peers, by those who were equals who believe nila na mga professional doon sa ginawa ng taong yun. Dapat mga ganon. Academic excellence, professional excellence, but the most important factor is the unquantifiable characteristic of honesty. Yun ang pinakamahirap. Hindi natin alam paano natin matest ang tao na hindi siya magnanakaw. Ganito. Una, tanongin natin sa sarili natin. Ilang pamilya ang susuportahan itong kandidato na ito? Anong mabisyo niya na maaaring mga kailangan siya na limbak ng pera na pasado siya magnakaw? Is he a drug addict? Be careful. Someone was caught with drugs on his table in the Senate session hall. Lasengo, hindi naman niya ipapakita sa iyo. Pero lasengo yan, wala na his brains already pickled in alcohol. Yan ang kaisip mabuti yan, kung ano sasabihin natin yan.
Binugar ko agad yung ginagawa niya yun. Minsan, sa mga kasamahan ko, walang minsan nagsabi, totoo ako sinasabi ko, maliban lang kay Senator Juan Javier, that's why I'm always honest. Nakakalungkot naman, kung palagi na akong mag-isa sa ginagawa ko. It is so solitary. And it's working. Lifelong depression. Napaka-depressing. Kasi pag nag-criticize ako tungkol sa paghawak pa lang ng pera doon sa Senado, walang sumusuporta sa akin, tahimik silang lahat. Pero kung rally time, ang dami nilang sinasabi. Kaya, be careful of your electionists. Tanungin mo kaya sila, bakit hindi mo binalik ang Christmas present mo ng 2 milyon? At saka, meron pa isang natatakot yan ngayon, nakapilido nung kalaban ko tungkol doon sa Christmas bonus. Hindi itong bata. Ang tatay, tanongin natin. Ano ang base legal sa batas para mamigay ka ng pera galing sa kaba ng bayan at pinipili ko lang kung kanino mo ibibigay? Ayaw kami ako. Wala nyo sabi bakit ayaw ko. Ayaw niya lang ako. Ayaw niya lang mukha ko. O kaya ayaw niya sa sapil ko. But, we are all Filipinos. Most Filipinos are Catholics. These are days of rejoicing for the Catholic community because we now have a new pope. The first pope from the Americas. So, nasa atin yan, kung anong meaning ibigay natin sa buhay natin. Leader man tayo, manager man tayo, nurse man tayo, ano ba ibang profesyon. Nasa iyo yun kung ano gusto mong mangyari sa buhay mo. What is the meaning of your life? Ask yourself that question tonight before you go to sleep. Para bang makapera ka? Para bang makapangyarihan ka? Para bang ikaw ang pinakasikat sa lahat ng mga kasamahan mo? Ano ba ang inaabot mo sa buhay? Ako naman, ayaw ko ano inaabot ko sa buhay. Dahil mas estudyante, habulan ng mga lalaki, mga kasamahan ko sa dormitorio, hindi ako nakasali kasi ito naintindihan eh. Bakit umabot tayo ng boyfriend? Hindi ako naging scholar. Sila naman, pag inalabas ng grades, nag-iiyakan. Dahil magsak sila lahat. Kaya sabi, maganda pala walang boyfriend na. Ngayon, dapat, we should always look to ourselves. You ask me, how should we change the Philippines? Nakakasawa na. I say to yourselves, I say in answer to each of you, look into your hearts, for the answer lies there. Tingnan mo ang sarili mong puso, doon ang sagot sa tanong mo. Ano ang kamugan nitong aking buhay? It does not lie with me or any leader in politics. It lies in the breast of every Filipino who loves all Filipinos like himself. Mahalin natin ang mga mahirap sa atin dahil kung anong mangyayari sa kanila, mangyayari din sa atin. That is what I mean by I challenge you to cultivate a sense of shared destiny among all Filipinos. Sama-sama tayo. Hindi na siraan. Kaya, i-recite ko na ngayon para magtapos. Itong galing sa Sum of Life na pinag-aralan natin ng high school. In the world's broad field of battle, in the big walk of life, be not like bound-driven cattle, be a hero in the stride. Ladies and gentlemen, nursing administrators of the Philippines, I challenge each one of you, be a hero in the struggle for the Philippines to obtain integrity, competence, and hard work in the international economic